Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Sa pamamagitan ng pagkilos, mariing kinundina ng taong bayan ang korupsyon sa bansa at ang kanilang sigaw, dapat managot ang mga korap. Sa Iloilo City at Albay, iba't ibang sektor at grupo ang nakiisa sa isinagawang trillion peso march kahapon. Mula sa mga civic groups, religious organization, mga kabataan at human rights advocates. Isang malakihang marcha naman ang isinagawa sa Baguio at Benguet na ang panawagan ay tunay na reforma sa gobyerno. Kasabay din ito ang kanilang panawagan sa hustisya sa halos 70,000 nadakip at 34,000 na torture sa panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ng yumaong ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Panawagan naman ng mga youth leaders sa lalawigan ng Catanduanes, ipakulong ang mga sangkot sa korupsyon. Dahil kung hindi, patuloy na walang progreso na mangyayari sa bansa. Kung sakali po na hindi namin makita na walang progreso sa investigasyon, walang makukulong, kami po ay patuloy na mananawagan. Plano po ulit namin na mag-organisa nito. Pero we're hoping po na sa petsang ito, September 21, na malawakang pagkilo. Sana naman po ay magbigay ito ng mapukaw po yung mga taong sangkot at makonsensya po sila na gawin kung ano yung nararapat, ibalik kung ano yung ninakaw sa bayan. Kasi yun naman po yung mensahe namin. Nangalampag din ang ilang grupo sa San Fernando City, La Union sa isinagawang indignation protests na ang parehong sigaw, waksan ang korupsyon sa bansa. Sa Davao City, isang prayer rally ang isinagawa bilang pagkondena sa korupsyon sa bansa at daing na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, agaw pansin naman ang inihandang giant crocodile-shaped cake at tunay na crocodile lechon. Nagpakita rin ng suporta sa naging pagpupulong sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Para ipagdasal si Tatay Digong ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kalayaan. Sabi ko nga, habang hindi pa nakakauwi si Tatay Digong, hindi tayo matatahimik. Hindi matatahimik ang Pilipino. Dahil nagserbisyo yun ng 6 na taon sa atin. At nakikiisa po ako sa kanila sa patuloy na pananawagan ng katahimikan dito sa ating bayan natin. Importante, mapakita po natin ang ating hinaing. Mapaparating po natin ang ating hinaing at mapaparating natin ang ating galit po sa mga nangyayari sa ngayon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.